Para kina Orhan at sa iba, ngayon ang huling araw ng ekspedisyon. Magsisimula sila sa ika-36 na palapag at uusad hanggang ika-50, saka ligtas na magte-teleport palabas. Mukhang simple, pero may kaba si Orhan. Haharap sila sa mga halimaw na hindi kayang talunin ng mga baguhan ng mag-isa, pero kasama ang lahat ng supervisor, pati siya, dapat kakayanin nila. Gayunman, may kakaiba at mabigat na presensya ang dungeon na hindi niya maipaliwanag. Sinusubukan niyang alamin ang dahilan, ngunit naabala siya nang tawagin siya ng mga bata nang may sigla. Labag sa kutob niya, isinantabi muna niya ang kanyang pag-aalala. Paulit-ulit na humihingi si Caroline ng mga tips sa laban, sabik makapatay ng mas maraming halimaw. Sinabi ni Orhan na may hangganan ang kayang gawin ng isang baguhan. Bilang defender, tungkulin niyang protektahan ang grupo, hindi sumugod palagi. Nagreklamo siya na hindi raw masaya kung puro ingat lang. Sumabat si Logan at sinabing pahalagahan niya ang payo ni Orhan, dahil kahit si Albert ay ganoon din ang sinasabi noon. Napalingon si Orhan sa pangalang iyon. Si Albert Sensible, ang alas ng Silver Rabbit Guild, ay namatay noong nakaraang taon habang nilalabanan ang itim na dragon sa ika-72 palapag. Alam ito ni Caroline, namatay si Albert habang pinoprotektahan ang kakampi, kahit trabaho iyon ng defender. Ayaw niyang mangyari iyon sa kanyang grupo, kaya siya laging nauunang sumugod. Napansin ni Orhan ang trauma sa kanyang mga mata, pero hindi naman siya bayad para maging therapist, kaya binaliwala niya ito at nagpatuloy. Maya-maya, nagtanong si Sofia kung may maipapayo siya tungkol sa dapat niyang pagbutihin. Sumunod ding humingi ng payo si Logan. Hindi nagtagal, pumasok sila sa dungeon. Habang nagpapahinga sandali, lumapit si Selma kay Orhan at sinabing nakakatuwang makita kung gaano na siya nilapitan ng mga bata kamakailan. Inamin niyang nag-aalala siya kung paano siya pakikitunguhan matapos lumabas ang artikulo sa pahayagan, pero tinanggap pa rin siya ng mga ito. Naalala ni Selma ang pagbanggit nila kay Albert at ikinwento kung gaano kasakit ang pagkawala nito para sa Silver Rabbits. Pagkatapos noon, natalo ni Orhan at ng Heroes Party ang itim na dragon, pero napakahirap ng laban. Alam niyang hindi namatay si Albert dahil mahina siya, minalas lang talaga. Dagdag pa niya, nahirapan silang punan ng puwang na iniwan ni Albert sa guild. Naisip ni Orhan na sinusubukan siya nitong i-recruit, pero tumanggi siya. Hindi kailangan ng isang party ang dalawang enchanter. Naiintindihan iyon ni Selma, ngunit dahil lilipat siya sa swordsmanship, naniniwala pa rin siyang magiging mahalagang miyembro siya ng team. Di nagtagal, nagsimula ang misyon, at nirepaso muna ng lahat ang plano bago umalis. Inilagay si Orhan at ang iba sa Group 10, ang rear guard, na nangangahulugang sila ang itinuturing na pinakamaasahang miyembro ng unit. Medyo kinakabahan si Sofia dahil halos sila lang ang nasa likuran, pero sinabi ni Orhan na kailangan iyon. Magulo at komplikado ang mga dungeon, at kapag nagkahiwa-hiwalay sila, dapat marunong silang mag-navigate ng mag-isa. Sumang-ayon si Logan, habang si Caroline ay hindi pa rin komportable sa posibilidad na maligaw. Ipinaliwanag ni Orhan na mahalaga ang tamang paghahanda, mag-aral ng mga mapa at mang-alap ng impormasyon para maiwasan ang mga sorpresa. Nang marinig ito, hiniling ni Caroline na ibahagi niya ang kanyang nalalaman, dahil mas malalim na ang narating niya kaysa sa kanilang lahat. Gusto nilang malaman ang tungkol sa pinakailalim na mga palapag. Walang nakitang problema si Orhan, kaya sinabi niyang nagsisimula ang lower zone sa paligid ng ika-76 na palapag, at kadalasang may temang yelo o nyebe. Ang pinakailalim na bahagi ay nagsisimula sa ika-71. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag ng buo, paulit-ulit siyang sinisingit ng kanilang mga tanong. Samantala, sa ibabaw, dumating si Luna sa Adventurers Guild kasama ang Heroes Party at agad na humiling na makausap ang Guildmaster. Sinabi ng receptionist na si Eleanor na siya ay nasa isang pagpupulong at kailangan niyang maghintay. Ngunit mariing iginiit ni Luna na wala ng oras, kailangan nilang i-force teleport lahat mula sa dungeon ng sabay-sabay. Sa loob ng dungeon, nagpapatuloy ang grupo, ngunit ramdam ang kakaibang tensyon. Matagal na silang hindi nakakita ng kahit isang halimaw. Sa isang malaking silid gaya nito, dapat ay marami na. Tinanong ni Logan si Orhan kung normal ba ito sa palapag na ito. Sinabi ni Orhan na hindi pa niya naranasan ang ganito. Para bang may tinatakbuhan ang mga halimaw, pero hindi niya mahulaan kung ano iyon.
Nagsimulang mainip si Caroline, sabik sa labanan. Sa pagkakataon, may isang goblin na lumitaw, at agad siyang sumugod dito. Binalaan siya ni Orhan na huminto, kayang patayin siya ng halimaw sa isang tama, pero hindi siya pinakinggan. Wala nang magawa si Orhan kundi sumingit, gamit ang debuff upang pabagalin ang goblin at bigyan si Caroline ng pagkakataon. Ipinagmamalaki ni Caroline ang pagkatalo ng goblin, ngunit tinawag siya ng iba na pabaya. Sa una, shrug lang siya, hanggang ipinaliwanag nila na kung wala si Orhan, malalagay siya sa panganib, at mapipilitan sina Sofia at Logan na iligtas siya, na naglalagay ng panganib sa buong grupo. Nang maunawaan ang kanyang pagkakamali, humingi siya ng paumanhin. Pinatawad siya ni Orhan hanggat magiging maingat siya sa susunod. Dahil gusto niya ang labanan kahit siya ay isang defender, inalok siya ni Orhan na turuan ng teknik na tinatawag na active defense. Masaya, humiling siyang ipaliwanag ito ng detalyado. Ipinaliwanag niya na ito ay paraan ng paghila ng atake ng kalaban upang mapabagal sila habang naghahanda ang grupo para sa kontra-atake. Bawat nilalang ay kailangang maghanda bago umatake. Kung maistorbo ang paghahanda, pansamantalang masususpinde ang kalaban. Upang magawa ito, kailangan niyang basahin ang pattern ng atake at hadlangan ito sa tamang sandali. Sa palagay ni Caroline, perpekto itong paraan para labanan ang mga halimaw. Ipinaalala ni Orhan na ang layunin ay hindi patayin ang mga halimaw, kundi pabagalin sila hanggang handa ang kanyang mga kakampi. Sinasabi ni Caroline na naiintindihan niya. Samantala, sa ibabaw, nakikipagpulong ang Guildmaster sa Heroes Party, naguguluhan sa biglaang pagtawag. Sinabi ni Luna na kailangan nilang I-Force teleport lahat mula sa dungeon kaagad. Nag-aatubili siya, ang operasyon na ganito kalaki ay sumasayang ng napakaraming mana at hindi maaaring gawin ng hindi tunay na emergency. Ipinaliwanag ni Luna ang sitwasyon, nakalusot ang itim na dragon sa kanyang hindi matatag na gate at ngayon ay naglalakad sa isang random na palapag. Kung walang gagawin, may makakasalubong nito sooner or later. Gayunpaman, ayon sa patakaran ng guild, kailangan munang pag-usapan bago gamitin ang mass teleport. Sa dungeon, humiling si Logan kay Orhan na turuan siya ng debuff magic. Tumanggi si Orhan. Mahirap pag-aralan ng ganitong spells, at nakadepende ang bisa nito sa magic resistance ng target. Kailangan ni Logan ng eksaktong kontrol at kaalaman sa resistance ng bawat halimaw. Higit pa rito, lumiliit ang bisa ng debuff sa mas malalim na palapag, kaya hindi praktikal bilang pangunahing kasanayan. Sa halip, ipinakita ni Orhan ang isang trick. Itinuro niya ang dalawang lobo na sumugod sa kanila at hindi niya ginawa ang anumang aksyon. Makalipas ang ilang sandali, napaganya nila ang mga traps na nauna niyang inilagay. Namangha ang iba, dahil hindi pa nila nakita ang ganito. Ipinaliwanag ni Orhan na simple lang ang taktika, kapaki-pakinabang upang pigilan ang mga kalaban na mag-ambush habang gumagalaw ang grupo. Dapat itong matutunan ni Logan, dahil tungkulin ng isang enchanter ang kontrolin ang labanan at panatilihin ang kalamangan. Pagkatapos, lumingon siya kay Sofia at sinabi na kung gusto niyang maging mas malakas, dapat niyang pag-aralan ang parallel casting. Marunong na siyang gumamit ng high-grade spells, pero matagal itong i-activate. Sa pamamagitan ng pagsimula ng pangalawang spell habang ginagawa pa ang una, mababawasan ang downtime. Kailangan ng practice, pero kayang matutunan ng kahit sino ang paggamit ng kahit dalawang spell ng sabay-sabay sa tamang pagsasanay. Sinabi niya na subukan ito pagkatapos ng misyon at iminungkahi na pwede rin siyang turuan ni Selma. Sabi ni Sofia, mas gusto niyang matutunan ito mula sa kanya. Nagulat si Orhan at gusto sana niyang tumanggi, pero hindi niya masabi ang hindi sa ekspresyon ni Sofia, kaya pumayag siyang turuan siya mamaya. Samantala, sa ibabaw, nakumpleto na ang paghahanda para sa force teleport. Kapag ganap nang na-charge ang spell, ito ay i-activate ng Guildmaster. Pagkatapos, iniutos niya sa Heroes Party na bumalik sa dungeon at patayin ang itim na dragon. Napanganga sila, alam nilang hindi nila ito kayang talunin. Nagsimula si Anneli na gumawa ng dahilan tungkol sa kailangan nilang magpahinga, pero pinutol siya ni Luna at sinabi sa Guildmaster na babalik sila upang patayin ang dragon sa lalong madaling panahon, bagaman may isang kahilingan siya. Sa loob ng dungeon, narating ng grupo ang silid ng floor boss. Dahil masyadong mahirap ito para sa mga baguhan, ang mga supervisor na lamang ang hahawak nito.
Lumapit si Orhan sa unahan kasama ang iba pang supervisor. Sa sandaling magsimula ang laban, sumugod siya upang ilihis ang atensyon ng troll habang naghahanda ang iba para umatake. Pinamamahalaan niya ang labanan ng maingat, ginagabayan ang galaw ng troll. Dahil sa kanya, natamba ang troll sa loob lamang ng ilang minuto. Maayos ang lahat ng nangyayari. Samantala, nasa panganib ang Heroes Party. Habang bumabalik sila sa dungeon na pinangungunahan ni Luna, nagtataka ang iba kung bakit niya hiningi sa Guildmaster na i-evacuate muna ang floors 40 hanggang 50. Ipinaliwanag ni Luna na malamang na naroroon si Orhan sa isa sa mga palapag na iyon, at kakailanganin nila ang tulong niya upang talunin ang dragon. Sa ilalim, narating ni na Orhan at ng kanyang team ang boss room sa ika-50 palapag at natalo ang higanteng alimango, opisyal na tinatapos ang misyon. Sa sandaling siya'y nakapagpahinga, nagbitak ang espasyo sa itaas nila, at biglang lumitaw ang itim na dragon, na nag-iwan sa lahat na natigilan sa takot.